Okay, good day, no? Ah, ito ngayon ang ating topic, no? It is a design of spiral columns, and this we will focus, no? No, we will focus on circular short columns, no? Okay? Um, so first, what is the advantages of spiral columns, no? Later, malalaman nyo bakit siya tinawag na spiral columns, no? Because meron tayo example later, no? So, our first advantage para sa spiral columns is that these columns, mas maganda siya gamitin sa mga seismic regions, no? So, in a design, no, pagdating sa column, pag mag-design kayo ng column sa sunod, and you know that it is in seismic regions or mga lugar na kung saan kadalasan lumilindol, maganda ang spiral columns para doon. Compare sa kanyang katapat na tide columns, no? Then next, itong spiral columns, kaya niya ang mga mabibigat na loads, no, lalo na yung axial loads, no, compare sa tie columns, no. So for example, for bridges, no, sa or other structures, no, itong mga columns na ito, for example, structures na mabibigat yung kanyang load, mas maganda ang spiral columns, no? And spiral columns is much efficient, no. Pag yung kanyang tinatawag na eccentricity ratios, E over H, or yung H yung kung baga sa ano is that is the depth, no, that is the yung depth, no, yung depth ng column pag sa rectangular. Pag sa circular, lalo na for example sa common, sa circular, sa spiral columns, that is the diameter, no, E over diameter, no, is less than 0.1, no. It is much more efficient pag ganun, no, pag less than 0.1. So anyway, no, then yun nga sinabi ko, good for higher axial loads. You can see later what is this eccentricity ratio, no. Okay, kasi nga ganito nga kasi in class, no. If ang eccentricity ratio is larger, no, greater than 0.1 or larger siya, ibig sabihin may moment na nabuo, then yung yung force doon is not actually yung force niya is hindi masyado yun, kung hindi siya tawag doon, hindi siya nag-act doon sa geometric centroid, no. That is why ang mangyayari diyan, liliit yung axial loads kasi nga hindi siya nag-act na doon sa geometric centroid. Nag-move siya ng eccentricity na tinatawag. So anyway, you can read na lang, no, yung libro, no, na gisabi ko sa inyo na studyhan nyo. So another advantage of spiral columns is meron siyang higher ductility compared doon sa tie columns. So ginagamit siya, no, if ductility is important in structure. So meron kasi tayong dalawang properties, no, sa isang material, no. It's what we call, no, kung ductile ba siya or brittle ba siya. So a ductile material, so sa pinakamadaling salita, no, yan yung material na after niya lumampas sa kanyang yield, no, yield strength, kaya niya pa magkaroon ng significant na deformation, no. Ibig sabihin ng significant deformation, kaya niya pa mag-deform before siya masisira, no. That is a ductile material. Sa brittle material, after niya lumampas sa kanyang yield strength, no, sa yield force, no, or doon sa kanyang proportional limit, hindi niya na kayang mag-deform. Kumbaga, pag lumampas na siya doon, ang mangyayari dyan is masisira siya kaagad, no. Unlike sa ductility, sabi ko sa iyo, ductile materials, kaya niya pa mag-deform. So anyway, that is just a review, no, sa strength of materials nyo. So spiral columns has higher ductility than tie columns. So ductile ito mga spiral columns, no. You can also read, no. You can also read the book. Kikita nyo doon kung paano yung ano yun? Stress strain diagram para sa mga spiral columns compared sa what you call that, sa tie columns, no. Hindi ko na yun siya ilalagay dito because our ano is the design, no. So basahin nyo na lang yun, baka lalabas yun sa exam, no. Next, no, ito yung sinasabi ko sa inyo, advantage ng ductile, no, ductility sa material, no. Pag yung concrete natanggal na siya, so for example sa lindol, naglindol ng malakas,
natanggal siya, ibig sabihin nag-spall, no? Spalls off, no? When concrete spalls off, no? Yung spiral, hindi kaagad siya masisira. Yun nga, kasi ductility pa siya. Nasira na yung poste, no? Pero hindi siya kaagad madudurog kaagad, no? Compare sa tie column, magfe-fail siya in brittle manner, ibig sabihin walang warning. So pag nasira na yung mga tie column, for example, rectangular columns, no? That is design siya much more for ties, no? Ah, pag naglindol, natanggal yung concrete, agad-agad na siyang masisira kasi nga yung tie doon is magfi-fail. Unlike sa spiral, kasi pinalibutan niya meron pang core, no, sa gitna. And that core, because of the triaxial, no, triaxial forces that will act on that core due to the spiral, no, yung spiral, uh, that concrete, no, that spiral column will still hold, no, hindi siya kaagad masitira, no, kahit natanggal na yung ibang parts ng concrete sa kanya. So in a way, that is the advantages of spiral columns, no. You can read this one in the book, no, ni yung sinabi ko sa inyo na book. If the spiral columns has advantages, syempre, um, spiral columns also has disadvantages, no. So one of the disadvantages of spiral columns is that mas mahal yung spiral reinforcement kumpara dun sa ties sa mga tied column, no. So yun yung isa niya. Another one is that ang pagbuo ng circular columns, no. So kadalasan ang spiral columns is always generally, not always, no. Generally circular siya. Pero may mga spiral columns na rectangular in shape rin, no. So doon na nag-iba sa loob, no. So pwede mo siya tawaging rectangular na column pero ang style ng kanyang reinforcement para doon sa kanyang ano is spiral, no. Hindi siya tie, no. So yung spiral siya yung nagbalot doon sa longitudinal reinforcement, no. Unlike doon sa tied column, no, rectangular, meron ring mga circular columns na tied column rin, no. So yun ang isang advantage sa spiral column kasi nga generally they are circular columns, no. So yun, no. So if you want na mas madali, pwede kayong mag-design ng rectangular columns. Then yung kanyang reinforcement, no, yung parang tie niya sa loob is spiral ang kanyang style. But doon naman papasok yung kamahalan ng spiral reinforcement saka mas mahirap yun siya gagawin, no, pag sa rectangular columns. Kaya ang spiral columns is always, generally lang, not always naman talaga, is circular in shape. May mga polygonal rin na shape, no? But most common na nakikita natin is circle sa rectangular. Okay? Uh, Likewise, kanina sinabi efficient siya pag less than, no? No. So, ang eccentricity niya, if it is greater than 0.1, yung ratio ng eccentricity niya, less efficient siya, no? Yung poste na yon, yung spiral columns na yun, hindi siya efficient, no? So, hindi siya cost effective. So, ang gagawin dyan, pag nagde-design kayo, pag nagko-construct, I mean, no, ng spiral columns, particularly paglagay ng mga reinforcement, no, dapat ma-minimize natin ang kanyang error, no. Kasi nga, kung may error kasi yan siya, magkakaroon ng malaking eccentricity. Therefore, pag mas malaking eccentricity, mas malaking eccentricity ratio. And ang sagot dyan, less efficient na yung spiral columns nyo. Kasi nga, dito natin makikita, no, kung ano itong ibig sabihin itong eccentricity, no. So this is just summary, no, para sa eccentricity, but this is not, kasi nga yun nga yung topic natin ngayon is the design lang ng spiral column. So you need to read the book, no. You need to read the book para mas maintindihan nyo talaga to, no. So eccentricity, what is eccentricity? So, axial loads, no, sa totoong column, sa totoo talagang structure, no, hindi talaga yan nag-act dito sa gitna, no. Hindi talaga yan siya nag-act dito sa gitna. So, yung palagi nating assumption na yung P, no, yung axial loads diyan nag-act sa gitna. Hindi ganyan, no. Hindi yan siya sa totoong buhay, wala. Minsan meron tayong offset, no, nagbig sabihin, merong distance minsan sa gitna sa geometric centroid. So ito yung C, no, centroid, no. So yung distance between the centroid saka sa actual na location ng P or na axial load is what we call the eccentricity, no.
So, yun ang tinatawag natin eccentricity. Kaya nga, uh, meron tayong tinatawag na interaction diagram. Hindi ko na rin yun i-explain dito. But you can see later kung saan gagamitin yun para sa design, no? So, ito talaga yung nakikita natin sa actual. Ito talaga yung actual na nangyayari sa structure na column. So, yung P, hindi talaga siya always nag-act dito sa distance, ay sa gitna, sa centroid. And we have this distance E, no? So, anong gagawin natin para at least tama yung ating solution, no? Tama yung ating procedure sa pag-compute ng or pag-design ng columns, no? So, dapat yung P ililipat natin dito sa gitna. So, dapat ilipat natin talaga siya sa gitna para mas madali siyang ma-design. And by doing so, pag nilipat natin, no, nagkakaroon tayo ng moment, yung M, no? M is equals to PE. So, nilipat natin yung P dito, nilipat natin sa gitna, pero naglagay naman tayo ng moment, tinatawag dyan. So, this is what we call the combined loading. So, instead na yung load lang sana ng poste is actual load, nagkaroon siya ng load sa moment, no? So, yun nga. So, you can read this one, no? Moments are therefore produced. So, ano yung M natin is equals to P times E, which is ang E, yung eccentricity. So, ito na yung gagamitin natin sa design. Ito na yung mas madali na siya kasi yung P nag-act na sa center at yung M nag-act rin sa center, no? Okay. So, swerte lang kung nag-construct talaga kayo ng building or nag-construct kayo ng column na yung P kaagad nandun sa gitna, pero no way, hindi yan siya. Why? Because eccentricities, no, ito yung mga causes, no, hindi naman talaga siya lahat, hindi naman talaga ito lang causes, but there are some. These are some, no. So first is that the unbalanced moments in beams. So itong unbalanced moments sa beam, like for example dito, no, bigay tayo dito, meron tayong poste, sorry, frame, no, tapos meron tayong column sa gitna. So our what do you call that, uh, palitan natin yung color, no? Shear and moment diagram, like I said, our moment diagram is ganyan, no? Then, di ba, ganyan yung moment diagram. If ang loading natin is, sabi natin ang loading natin is uniformly distributed, no? So, kung equal to sila, parehas same span, L, tapos L, tapos yung loading is same rin, loading, no? So, loading natin is same rin dito. So, W rin siya. So, in short, parehas lang itsura nila ng shear and moment diagram. So, ganun din yung shear and moment diagram niya, tama? But, because of, sa actual pa rin, no? Sa actual na mga beams, sa actual na structure, meron minsan, no? I-zoom natin yung dito, i-zoom natin, no? I-zoom. No? So, kung ito yung moment diagram sa kabila, no? Ganyan, moment diagram yung sa kabila. Yung moment diagram sa kabila, pwede ganito, no? Magkaiba. So, meron tayong tinatawag na difference. Ito yung tinatawag na unbalance. Unbalance. No? So, unbalance moment. So, isa yan siya nagkukos na eccentricity para doon sa poste natin sa gitna. Ito. Tama? So, ganyan yan siya, class. No? Isa yan example, no? So, wala talaga ako masyadong mapakita sa inyo na, no? So, simple lang na pagsulat na ganito, no? So, another cause of eccentricity is a misalignment of columns from floor to floor. So, yun nga. Dito pala yung poste sa first floor, tapos yung poste sa kabila, dito sa kabila. So, misalignment, hindi siya nag-align nga. Yun. That will cause an eccentricity to the poste, to the column. No? That is why hindi talaga natin pwedeng i-neglect ang eccentricity. And that is why the loadings in every column is, what do you call that, is always combined. No? So, uneven compaction of concrete across the width of the section. So, hindi maayos yung pag-compact. No? At yung pinakasikat, no? Pinakasikat talaga minsan na palaging mali, na which causes eccentricity, is yung hindi natin na-align mabuti yung reinforcement. No? Ito yung sa picture niya, no? Hindi natin na-align. Nakita nyo dito, no? So, reinforcement, imbes na sa gitna siya, pumunta siya doon sa left.
So ito siya, mayroong unexpected eccentricity na dito kaagad. Kasi nga ito siya, hindi siya napagitna. Nandito siya sa gilid oh. Nakita nyo? So ang load dito na kakargahin niya is meron ng eccentricity. So kailangan natin ano yun, isali sa computation, no. Kailangan natin mag-allow, no. For example, dito, sabihin natin mga sobra 1 inch ang kanyang movement. So dapat kung mag-design tayo ng poste, mag-assume na tayo kagad na pwede na yung magkamali ng 3 mm, pwede tayo 3 mm, 3 inch, pwede tayo magkamali ng 4 inch, tama? Pero kung di naman masyado namang malaki ang 4 inch talaga or 3 inch. So dito siya, napansin nyo dito, no? Parang halos sobra 1 inch o 2 inch, hindi natin ma-measure to kasi picture lang naman ito. So hindi talaga siya sa gitna, 'di ba? Pumunta siya dun sa left, no? So these are some causes of eccentricity. Kaya pagdating nyo sa design, hindi lang yung load na i-assume nyo kaagad na sa gitna ng geometric centroid ng tawag doon ng poste. So kailangan talaga meron tayong eccentricity na i-consider. So anyway, let's proceed to example na para at least matapos natin tong topic natin ngayon, no. So ito nga yung nilagyan natin ng ano no, ng misalignment. So, okay. Basahin natin yung yung example question. So mag-design daw tayo ng spiral column na magsusupport sa axial dead load na 2,564.93 kN and an axial live load of 1,013.80 kN. So dito sinabi, meron daw tayo misalignment na mga 2 inches which is 50 mm, no, from the geometric centroid, no. Pwede tayong magkamali na hanggang doon, no. So pag at least if hindi tayo nagkamali, at least mas safe. Pero kung magkamali tayo, ang maximum talaga natin na pagkakamali pag sa construction is about 2 inches lang. Okay. Yun ang example. Yun ang sinabi sa example. Okay, then PU, siyempre 1.2 live load plus 1.6 1.2 dead load plus 1.6 live load na, sorry. And that is equal to 4,700 kilonewton or 4,699.99, so 4,700 na. Then we have the MU, no? So MU natin is PU times E lang. So E natin is 50 mm, that is 4,700 times 0.05 meters, no. So 235 kilonewton per meter. So kung wala sana tayong misalignment, pero hindi kasi talaga ma-perfect yan pagdating sa totoong construction, no. Meron talaga tayong pagkakamali minsan. PU lang sana tayo. And pag PU lang talaga siya, ibig sabihin, madali lang ang design niya. Madali lang ang paghanap ng kanyang but hindi eh. Like I said earlier, loads, no? Loads in the column are always combined, no? Kasi yun naman talaga sa actual. So dahil sa pagkakamali natin ng 2 inches, no? Sa permissible natin na pagkakamali na pwede tayong magkamali. So kung 1 inch lang, okay lang, mas maliit ito. At pag mas maliit ito, mas malaki yung capacity ng column. So anyway, ito na kasi yung maximum natin na permissible, no? Na 2 inches, no? So maganda ang ganito na pag-design, maglagay kayo ng parang permissible na kanyang misalignment, no? Para at least safe talaga yung inyong poste. So these are ito yung mga poste na minsan pag mag-design tayo hindi natin kino-consider, no. So anyway, bigay rin tayo properties. Ito yung mga common properties, no. So 27.5 MPa or 28 MPa, that is 4,000 PSI. So na-remember nyo doon sa materials natin, 21 MPa ang pinaka-minimum ayon sa NSCP. But since it is a minimum yung 21, pwede tayo magamit ng 28. So anyway, ito naman kasi talaga rin sa design, no. Pag magamit kayo ng mga computer softwares or maggamit kayo ng totoong design, 4,000 PSI, that is 27.5 MPa. And also, mostly ang mga rebars natin, tinatawag yan na grade 60. Kung magbili tayo ng mga bakal, no, deformed rebars, no, deformed reinforcing bars, that is 60 KSI or 414 MPa. So let's proceed. Ano ang pinakaunang step natin? So step 1, so mag-assume muna tayo ng reinforcing steel ratio para makakuha tayo ng trial gross area sa natin. So ganito kasi talaga, pag given yung PU at saka yung MU, given yung load, yung kakargahin.
i-design natin ngayon yung column, kung ano yung column na kakaya doon sa PU at sa KMU. So first, ang gagawin natin is mag-assume tayo ng reinforcing steel ratio kasi nga, what do you call that? Kasali siya sa equation. So sa NSCP 410.6.1.1, sinabi doon yung reinforcing steel ratio is 0.01 hanggang 0.08. So dyan lang tayo mag-assume. Maximum ang 0.08, minimum ang 0.01. So sa gitna-gitna tayo, pwede tayo mag-assume sa gitna-gitna. So kung earthquake resistant naman yung structures na gagamitin natin, for example, special moment frames na reinforced concrete, hanggang 0.06 lang ang kanyang ano. So ito yung sinasabi class, no. Nakita nyo dito sa earthquake resistant structures, yung maximum niya is 0.06. Hindi ka pwede maglagay ng 0.07. Why? Hindi lahat ng bagay na pag mas maraming bakal sa loob ng poste maganda. As you can see, para sa mga earthquake resistant structures, hindi maganda masyadong madaming bakal. Compare doon sa normal lang na poste sa 410. So basahin itong NSCP 410. Pwede ka mag 0.08. Dito naman 0.06. So hindi tayo pwede magpadami ng bakal masyado sa earthquake resistant structures nga kasi nga yun ang sinabi ni CP. So you can learn that later, no? You can learn that no. So anyway, let's proceed, no? So yun nga, since spiral columns are intended to carry high axial loads, no? Yan kasi talaga yung specialty ng mga spiral columns. So mag-assume din tayo ng high reinforcing ratio. So ang reinforcing ratio natin na assumption is 4% or 0.04. So rho, yan rho G, no. Then ito yung sinabi ko sa inyo na formula. So meron tayong formula dito sa baba, rho G, no. So this is kilonewton, gawin natin newton para makuha natin mm squared kasi newton mm squared, newton mm squared dito. Then this is our trial gross area, no. So 521, assume natin 525 mm. Pwede man natin assume kaagad 600 mm, but anyway 525 lang muna. So mamaya meron tayong step na i-check natin kung ito siya is enough ba itong 525 mm, no, na diameter, no, diameter ng trial. Kung hindi, mag-create tayo, mag-increase tayo ng dimension ng diameter. So next, compute natin itong formula na ito, PU over AJ, MU over AGD, no? I-convert natin siya sa English units Y. Pwede naman tayong gumawa ng sarili nating interaction diagram. Mamaya ipakita ko sa inyo sa ETABS na meron tayong interaction diagram doon. But yung provided ng libro is in English units, no. So later papakita ko lang sa inyo, no. Then i-compute natin ang center to center distance between the outside layers of bars. So ano yan, gamma na maliit. So 4,700 kilonewtons, that is 1,056 kips. 235 kilonewton meter, that is 173.33 kips feet. D is equals to 525 mm or 21 inch, and AG, so 2164. Ito yun, no? AG is ano lang, pi d squared over 4. Pi d squared over 4 ito. So since na-convert natin sila sa English units, you can compute for P over AG, no? So that is 3.05. So 0.29 o 0.30. Then ito yung sinasabi ko sa inyo, center to center distance between the outside layer bar. So if this is the centroid ng isang layer dito na isang bar rin, so gamma yan. So ang distance yan, gamma times h. So 0.76 times h. So kung ilan yung h? D. Yung h natin is 21 inch, yan yung D, no? D yan siya kasi ito siya, i-copy ko lang to siya sa libro. So anyway, may 0.76 tayo. So ito yung kailangan natin. So gamitin natin interaction diagram. So di ba kanina nag-assume tayo ng 4%? Assumption lang yun, baka sobra nga. Hindi kasi tayo pwede naman natin gamitin kaagad yung 4%, pero syempre magasto. What you call that? Yun kasi yung goal natin as a civil engineer, mag-design tayo ng economical, no? So kung 4% ang gagamitin natin, tapos kung magamit pala tayo interaction diagram, mas mababa pala dapat. So safe talaga, maganda yung 4% kasi pasok rin siya sa 0.06, no? Less than 0.06 kung sa earthquake resistance, kung ano naman is sa 0.08. Saka greater naman siya sa 0.01, di ba? So dito natin makikita kung sobra ba yung 4%.
So, ilan ba talaga yung gusto natin? So, paggamit ng interaction diagram, no? So, anyway, ito man yung mga given, ito yung kailangan natin, no? 0.29. 460. So, ito siya, no? As you can see, no? Uh, so, as you can see, ito siya, oh. So, tingnan nyo dito, this is the diagram, no? If you can see the diagram here, these are the non-dimensional interaction diagram. So, kayo na lang maghanap yung dito. So, ang gagamitin natin ito, okay? Rectangular yan, di yan. Circular tayo. Check natin. So, 460 pero 0.6. Doon tayo sa malapit sa 0.76. So, ano malapit sa 0.76? So, ito. Ito ang gagamitin natin na chart, no? C460.76. So, kayong kay White saka McGregor, ito yung sabi ko na libro na gagamitin nyo. 460 at saka 0.75. So, 0.76. Sabihin natin, 0.75 na. Para hindi na tayo mag-interpolate. So, class, pag yung gamma natin is nasa 0.8, kailangan natin tingnan ito, kailangan din natin tingnan itong sa 0.9 tapos interpolate natin. So sa pagitan siya, wala kasi tayong 0.8 na gamma 0.75 tapos 0.9 na kaagad na gamma. So tingnan natin yung pagitan nila, no? So anyway, let's balik tayo sa Balik tayo sa dito sa sa ating topic. So ito na 'yon, no? 0.76. So 0.75 na gamitin natin para hindi naman din masyado malayo naman sa 0.75. So ano itong X class, no? X is yung yung from ito yung parang concrete covering, no? So 2.5 inches sabi yan para sa sunog, para at least may 2.5 inches bago mapasok talaga yung kung masunog yung building. Hindi kagad mag-collapse yung building, no? Meron pang 2.5 inches na na concrete covering. So yan yung mga sa fire code. So anyway, let's proceed, no? So tayo given for KSI 60. So yun nga ang gamitin natin, no? Sabihin natin say 0.75 na lang. So ito yung tinatawag natin, ito yun, no? 0.75, 60 tapos 4. Tama? Okay. Hanapin natin itong 0.29 dito. So 0.29, 0, 0.1, 0.2, 0.3. So this is 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30. So sa gitna niya. So yan yun. Okay. Yan na, 0.30. 0.29, sorry. 0.29. Then hanapin natin ang 3. So 3.05, 3 na lang. Sabi natin dito sa 3. O taasan natin konti. Yun. So ito na banda na part pala. So ano yung reinforcing ratio natin diyan sa part na yan? So hindi siya belong dito sa 0.03, hindi rin siya belong sa 0.04, sa gitna siya. So pwede tayo mag-assume na since sa gitna siya ng 0.03, gitna din siya ng 0.04. So therefore, ito yung curve natin na hindi natin nakita kanina. So di ba? Yan, okay. So sabihin natin 0.035. Assumption lang yan, class, no, na so anyway it is between 0.03 at saka 0.04 para tayo is syempre graph kasi ito na mata-mata lang ginamit natin, that is 0.035, which is less than siya sa 4%. So pwede na sana natin gamitin yung 4% pero meron pa palang pwede sa 0.035. So anyway, ito nang gamitin natin na row, no? Hindi na siya yung 0.4, 0.035 na. So ito pa yung sinasabi ko sa inyo. So as you can see, this na linya, ito nakita itong putol-putol na linya dito o yung broken line. That corresponds, no? Big sabihin nito, yung ating point, ito na point, no? Ito na point banda, hindi siya lumampas dito sa point na to. So ano ibig sabihin yan, class? Pag yung ating point na 0.29 tapos 3.05 hindi lumampas dito sa green na ito, no? Because this green is what we call Fs equals to 0, ang tawag dyan is compression controlled region. Ibig sabihin, yung ating poste or yung ating load o yung i-design pa natin na poste, pwede na siya sa compression controlled region. So, meron tayong mga scenario dyan, like for example, design natin para sa lap splices, which is hindi ko isasali dito sa video. Another video yun siya, no? So pag-aralan nyo rin yon, baka lalabas yun sa exam, no? Yung lap splices na yon. So together with this, i-upload ko rin yun siya sa YouTube, no? Then, yun nga, sinabi ko, our poste or our column is within the compression controlled region. So anyway, less than pa rin siya sa E over H equals to 0.1, no?
So, pwede nyo check ito. 0.29 over 3.05, that is almost 0.1 na. 0.29 divided by 3.05, which is less than pa rin to kay 0.29 over ganito. And because since it is less than the eccentricity ratio 0.1, pwede natin masabi yung poste natin is efficient pa rin. So anyway, let's proceed. Okay, example. So step 4 natin, ito na yung sinabi ko sa inyo kanina, no? I-check na natin ngayon kung yung area natin na assume kanina o yung 525 mm, that is 21 inches ba yun? 21 inches? Tama, 21 inches. Enough ba yun siya na diameter? So pag check natin, hindi siya. So hindi siya enough. So we need to increase the gross area. So itong 223,862.82, yan yung lumabas na AG natin pag ipansak natin tong 0.035, no? So ang nating gross area ngayon is ito na, 223. So yan siya is 533.88. That is greater than 525 mm yung D natin. But para ano na natin, 600 mm na, sagad na natin. So 600 mm, that is 24 inch. Kasi nga kung mag 23 inch tayo, 575 mm. Kung mag 550 tayo, 22 mm. 22 inches, sorry. Pagdating naman din kasi talaga sa actual na 1 to 2 or 3 inches, hindi naman masyado yan siya naga-matter. But at least alam natin na safe ang ating kasi mas greater siya sa 533. That is nagdagdag tayo ng almost 3 inches na sa D. Hindi man kasi tayo pwede kailangan magpagawa tayo ng column na poste. 533 talaga eksakto. Hindi Taasan natin. Gawin natin 600 mm. So, ang ating bagong gross area na, since 600 mm na ginamit natin is 282,743. Which is roughly 452 inches squared. So, yun na no? Okay? Agree na tayo dito, 600 mm. So, i-compute na natin ang steel reinforcement. So, simple lang formula ng steel reinforcement. That is the reinforcing ratio, kaya nga tinawag siyang reinforcing ratio, no? 0.035 times the gross area, that is pi over 4 d squared, no? Yung d natin is 600. So our steel reinforcing ratio is check ko lang ulit times 600 squared times pi over 4, that is 9,896.02 mm squared. So, dito na tayo magpili kung ilang bakal sa loob ng poste natin. Okay. So, sabihin natin 16 pieces, 32 mm bars, no? So, before ako mag-proceed sa step 6 or sa next step, no? Papakita ko sa inyo sa ETABS. I-check natin doon, no? Later, no? So, ito na. So, our steel ratio, our steel area is 12,000, which is greater sa 9,000. And it is okay. So, pwede na itong 16 pieces na 32 mm. So, marami talagang bakal na kailanganin kasi yun nga ang demand ng steel para sa poste na magbubuhat ng ilan yun? 4,700 kilonewtons, which is napakabigat na axial load. 4,700 kilonewton. No? Doon napakaganda ang spirals. Mga spiral column. So, check natin yung maximum allowed capacity. So, this is the formula, no? So, this is the formula for spiral column. Pag tied kasi yan siya, 0.80. 0.85 siya kasi nga, spiral column. So, for spiral column, within the compression controlled region, that is 0.75. So, ipansak natin yan. So, we have 7,400 kilonewton, which is greater than 4,700. So, yung design natin na 600 mm na poste, na diameter niya, plus 16 na 32 mm, okay siya para dito sa spiral column. So, pwede natin tapusin. But, later, may design pa tayo sa spiral. So, anyway, pakita ko muna to sa inyo itong ETABS, no? So, ulitin ko muna, ha? Okay? Pakita ko sa inyo. So, mag-open lang kayo ng ETABS, no? Any ETABS, then, punta lang kayo sa frame sections. So, add new property, then section designer. So, section design, okay. Cancel ko muna. So, concrete column, reinforcement to be checked. Okay, reinforcement to be checked. Okay, section designer. So, dito class, sabihin ko sa inyo, no, lagay ako dyan. So, meron tayong poste, which is circular, di ba?
poste natin. Kasi spiral siya, generally bilog. Then, diameter natin 600. So, default niya 600 pala, no? So, lagyan natin reinforcement. Lagyan natin reinforcement. Kasi meron na tayong design, di ba? So, ilan yung reinforcement natin kanina? That is 16 na number 32. So, balik tayo dito. So, rebar data natin. So, material natin is grade 60. So, wag nyo na baguhin to. Grade 60 now. GR60. A615, that is the ASTM, ano. So, ang 16 na bars, assume tayo dito, 16 rin yung tie bar natin. So, class, ganito siya class, no? I don't know sa ETABS, but yung sa ETABS kasi, tie column ang ginagamit, no? Wala silang spiral. Kahit baguhin ko to, wala. Rebar size lang, area. Wala talaga. So anyway, magbago lang naman yan siya sa dito. Dito lang naman yan siya magbago, class. Dito yan siya magbago sa formula na ito, no? So later meron ako ano dito, what is the maximum allowed capacity pag tied column siya para ma-compare natin kung tama yung answer natin. Then ang bar size natin 32, tama. Clear cover to tie, that is 40. Okay na natin yan. So ito yung poste natin. Di ba? So, meron tayong 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ito na yung poste natin. Sa top view tayo magtingin. Top view ito siya. So, kasya ang 16. Tapos number 32. Okay siya. Ito yung tinatawag natin na ano. What do you call that? Diagram. Okay. Sa M3 tayo. M3 and M2 is the same lang naman. M3 at saka M2. So, M2 doon lang sa M2. So as you can see, class, no, our P is 6,000. Our P, no, is 5,502. So ilan ba yung given na M3 kanina? Our M3 is 235. That is between 229 saka 347. Greater than 229, less than 347. Tama? Kahit ang M natin nakaabot ng 347, ganito kasi yan, class. Pag mas malaki yung M, mas malaki yung moment, ibig sabihin mas malaki yung eccentricity natin, mas malaki yung misalignment. Ito na yung capacity ng poste natin. Ang capacity ng poste natin bababa, no? So ilan ba yung actual load na yun kanina? 4,700. So yung assumption natin na yung pagkakamali natin is within 2 inches lang or 50 mm, which is 235, no? 4,700 times E o 0.05 is 235 kilonewton meter. So sabi ko nga dito, big sabihin between rin siya sa 6,035 to 5,500 ang kanyang capacity para sa actual, which is maisip nyo, kahit 347 na yung M3 natin, big sabihin mas malaki na yung E natin na pagkakamali yung misalignment. So itong 347, ilan na ba to? So 347 mm divided by 347 kilonewton meter divided by 4,700. That is almost 73 mm o 73 or almost 3 inches na pagkakamali natin. Pero yung sa design natin kaya 2 inches lang, di ba? So kahit na magkamali tayo ng 3 inches o misalignment, yung kanyang capacity pa rin is nasa 5,500, which is greater than 4,700. Ito lang yung problema natin. Pag yung misalignment natin is nakaabot na ng 464 or greater pa, no? Ang mangyayari diyan, ang capacity natin na P is 4,500 na lang. 'Di ba? So anong mangyayari diyan, class? Ibig sabihin hindi na kaya ng poste natin. So i-design natin ulit yung poste natin. Ibig sabihin dagdagan natin ng bakal or lalakihan natin yung bakal. But fortunately, yung design natin na 16 na piraso ng 32 mm, enough na siya. And take note, this is a tie column na pag-design pa nito. So, ang ginamit na fee dito is hindi 0.75. So, ibig sabihin, mas mababa talaga siya. So, 0.65 lang, tapos ito 0.80 pa. So, as you can see, sa tie column, kaya nga mas maganda gamitin ang spiral column kasi nga sa actual load, no, mas malaki ang actual load capacity ng spiral column kasi nga 0.75 siya, 0.85 pa siya doon sa kanyang dito sa kanyang equation. So 0.85, 0.75. So check natin yung tied column. Paano kung yung poste natin is tied column siya? Hoops, hindi tie. Hoops column. O parang tied pa rin siya pero hoops siya kasi bilog.
So ito yung formula, 0.80. Ito rin yung formula, 0.65 para sa phi niya, reduction factor. And our answer is 6,050, which is napakalapit dito sa atin, 6,050. Take note, ang ETABS, maraming mga conversion to siya. Ginamit dito 4,000 PSI, ginamit natin 27.5, which is hindi masyado yan siya equal, no? Tapos ginamit natin 414 MPa, which is 60 KSI yung ginamit dito. As you can see, 6,050 yung sagot natin sa mano-mano na computation, no? 6,050, no? Tapos dito sa ETABS is 6,035, which is okay naman. So walang problema. And this one, this is the interaction surface, no? Hindi na siya interaction diagram kasi nga 3D to siya, oh. 3D, no? So ibig sabihin yung computation natin tama kasi nga ang ETABS na nagsabi na tama tayo. Kasi because nakuha rin natin 6,050 lang doon to 6,035, so maliit lang yan na diferensya. So ito na yung poste natin, which is na-check natin, no? Chinek natin dito sa atin yung capacity niya. 'Di ba napansin niyo habang pataas ng pataas ang kanyang habang pataas ng pataas ang kanyang moment, bumababa yung capacity niya. So iwasan natin maglagay ng moment talaga. So hindi naman siguro tayo magkamali na sobra 761. Ilan ba itong 761? Sobra-sobra na yan, 761. That is 161 mm or 6 inches na pagkakamali. So pagdating natin doon, hindi tayo pwede mag-offset ng almost 6 inches. Wala na. Ang limit lang nga natin hanggang dito lang sa 347. Pwede tayo magkamali hanggang 3 inches. So 3 inches ito siya. 3 inches. That's 75 mm, no? 0.075 times 4,700. So 350 to, hindi nga pwede 3 inches. So less than 3 inches kasi anyway, pag hindi kasi to pwede interpolate kasi nga tingnan niyo yung shape, oh, hindi siya linear, hindi siya curve siya. So pwede kayo siguro mga 350 to. So 3 inches, 350 to kilonewton meter, which is also siguro sabihin natin 5,000 na lang siya, which is greater than 4,700, no? 4,700 naman yung i-carry niya. So yung capacity ng poste natin pag nagkamali tayo ng 3 inches is almost 5,000, ganyan. So anyway, at saka ano pa man to, tide columns pa siya. Anyway, let's proceed, no? So sinabi ng ETABS ito, interaction surface, that our design 600 mm dimensions with 16 bars and 32 mm ang size, that our bar is safe. Kaya niya ang 4,700, pwede rin siya magkamali na misalignment for almost 2 inches. So balik tayo dito, no? Okay. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, no? So sa tide column, at least malapit siya. So yung kanina, yung interaction diagram pa doon is ano pa yun eh? What do you call that? Naka-design pa sa tide, no, ito. So mas safe kasi talaga ang ang spiral column kasi ito nga yung sa spiral column. So 7,000 sa kanya, ito 6,000 lang. So anyway, ito na. Hindi siya matawag na spiral column kung wala siyang spiral. Okay. So ang i-design natin dito ang pitch. Center to center pitch. So anong tinatawag na center to center pitch? So kung ito yung poste natin, kailangan natin yan siyang balutin. Okay. Balutin natin yan siya, balutin. So spiral, tinawag. So pagbalot sa kanya, spiral. So meron tayong tinatawag na term na pitch. Ang pitch is yan yung basta ito, tingnan nyo na lang kung ano ibig sabihin ng pitch. So kung balutin mo yan siya, kasi kailangan natin balutin, kaya nga mas may ductility ang spiral kasi nga binalot natin yung gitna ng poste. So kahit matanggal na itong poste dito sa gitna, magtanggal na ito. Kaya maganda siya sa mga lindol. Kaya kung sobrang lakas ng lindol, nasira na yung poste nyo. Pero kung ang poste nyo is a spiral column, kahit natanggal na yung mga konkreto dito, hindi siya basta-basta mababagsak. No, hindi siya katulad doon sa kita nyo sa Padada, naglindol. Yung 3-story, naging 2-story. Ewan ko kung may napisat na mga tao doon, pero may mga patay daw talaga. So yun yung disadvantage ng tie column pag ipapatayo mo siya sa mga lindol. Tama? Kaya napakaganda nito. Kaya ito ang tinuturo ko sa inyo, itong spiral. Kasi nga, ito yung maganda pag sa mga lugar na malakas ang lindol. Lalong-lalo na sa atin.
because it has higher ductility because of the triaxial na nabubuo pag merong axial load na pinapatong doon. Yun lang, mas mahal talagang spiral reinforcement, no? Saka mas mahirap gumawa ng poste na bilog. Okay. So anyway, problema na yun ng construction ng constructor. Kung designer ka lang naman, pwede mo na yung gawin yan. So ito ang formula for center to center pitch. Dapat di siya lalampas dito, no? That is less than or equal. So sinabi ng NSCP. Sabi ng NSCP, basahin nyo na lang kung anong provision yan, 425, no? Ito. So, yung mga forecast in place construction, ibig sabihin forecast in place, doon yung ibubuhos doon sa lugar mismo o in situ construction. The spiral bar or wire diameter shall be at least 10 mm. So, yan naman talaga ang common ngayon sa ano, may 9 mm na benta pa rin sa mga hardware. Pero sinong taong gumagamit pa ng 9 mm? Wala na. So, 10 mm siya para naman hindi siya masyado malayo doon sa what do you call that? Sa 32 mm natin na longitudinal bars kasi napakalaki, no? 32 mm. That is almost 1.5 inches na bar. Tapos 16. Kasi nga 4,700 kilonewton naman yung example natin. So hindi ko naman pwedeng ipag walang bahala yun kasi 4,000. Kung maliit lang yung kakargahin niya, wala namang problema. Pero yung example natin 4,700. Na-check naman natin siya sa interaction diagram doon sa ETABS kanina. So, gagamitin na lang natin 16 mm para hindi siya masyado malayo. Then, yung FYT natin, that is the spiral or ties, no? Is grade 60 pa rin for 14 MPa. So, ano itong DC, ACH, anong DS? Ano yung mga formula na yan? So, di ba ito na yung kanina. Ito na yung answer natin, 16 na 32. So, yung DC or diameter ng score, ito kasi yung diameter, ito siya from dito to dito. That is the diameter of the column. That is 600 mm. Tama? Or 24 inches. So yung DC natin, okay, dito man tayo. So yung D na maliit tapos SP, that is the diameter of spiral. Ito kasi ang spiral class. Ito. Kita itong gray. Yan. So ang diameter ng spiral natin 16 mm. Saka yung DC, yung malaking D, tapos may maliit na C, that is the diameter of core. Outside to outside of spirals. So, spiral dito hanggang dyan, that is the diameter of the core. So, sorry, outside to outside, kasali dito. No? Outside to outside. So, outside dyan hanggang dito. So, okay, hanggang dyan. So, dito kasi inside to inside dyan. Inside to inside lang nalagay ko. Okay, by the way, let's proceed, no? So, ilan ang DC natin? So, assume tayo na 40 mm. Ibig sabihin, ilan yung 40 mm? 1.5 inches. So, yung kanina, 2.5 inches. Yung sinabi ko, 2.5 inches, no? So, anyway, assumption lang naman yun. Pwede naman dito. No? Anyway. So, dito, sabi natin 2.5 inches. No? Nag-assume tayo nitong 16 mm is 1 inches na siya. Pero anyway, 16 mm is not 1 inches, di ba? 25 mm is 1 inches. So 2.5 inches, ibig sabihin mas greater pa siya, hindi lang siya 2.5. Pero okay, mas okay siya nga. Mas okay nga yan siya eh. So 40 mm, sabihin natin from dito hanggang doon, that is 600 minus 2 times 40, that is 520 mm. So ang diameter ng core natin is 520 mm. Tama? Okay. ACH is just the area of the core. The area of the core is pi d squared over 4, which is ang d squared natin DC 520. Ito na. So formula natin, ipansak natin ito 520, no? Kasi ito yung DC kanya 27.5, pansak natin yan. We have an S. Okay, dito tayo magtanong. So dapat yung S natin hindi lalampas ng 156. Ang S class, mas magandang S mas maliit. Bakit? Pag mas maliit, di mas maraming spiral ka makita, kaya nga maliliit nga eh. Diba, imagine niyo, kung maliit yung S, yung pitch niya, ibig sabihin, balot na balot talaga yung ano. Pag balot na balot talaga yung poste, ibig sabihin, maganda. Pero hindi naman kasi kailangan natin magtipid. So, na-compute natin is 156 mm, that is almost
50, 6 inches, no? Ang kanyang pitch. Pero may sinabi si NSCP. So ano yung sinabi ni NSCP? So sinabi ni NSCP, no? 425 doon, check nyo na lang yan. So spiral shall consist of evenly spaced continuous bars or wire, no? So at least greater ng 25 mm or 4/3 ng D aggregate. So ang diameter ng aggregate natin pag coarse 3/4 inch, so huwag niyo na isipin yan. So 25 mm ang minimum. Kasi hindi naman kasi sinabi na wala talaga tayong S o pitch, pwede naman na no. Pero sinabi kasi ni CP, at least may 1 inches sa S, no? May 1 inches sa pitch sa ano, kay para at least hindi talaga siya sagad, talaga magdikit na talaga yung ano, yung spiral. So sobra na masyado yun. So 25 mm. So that is 1 inches, no. Yan yung minimum at saka maximum is 75 mm. Dito tayo nagproblema. Yung S natin is yung na-compute natin is 156. So since na 156 ang ano natin, so since yan yung maximum, pero sinabi sa NSCP 75 mm. Kung wala NSCP itong ginamit natin, pwede tayo magamit ng 100 mm. So 100 mm is 4 inches. But sa NSCP is 3 inches or 75 mm. But since it is NSCP and kailangan natin, hindi naman kailangan, but NSCP is a guide, no? Maganda siya na guide for our design. We should use 75 mm kasi ito yung meaning yun. 25 mm, dapat yung S natin nasa gitna lang nila. If less than 25 mm, sabi natin 20 mm na compute natin, 25 mm gamitin natin. Pag greater than 75 mm, like this one, 75 mm na gamitin natin. So therefore, S is equals to 75 mm. And our pitch, ito no? So na-imagine nyo, pag yung S natin masyadong maliit. So ibig sabihin, marami tayong gagamitin talaga na bakal na ipanghalo dito. So paano kung 4 meters pa siya? Taas, di ba? Ang gasto. So napakagasto talaga ng ano class na spiral column. Pero yun nga, nakita nyo naman ang mga advantages ng spiral column. And S is equals to 75 mm. So, pwede siya less than or 75 or equal, no? Ano ibig sabihin ng pwede siya less than? So, pwede siya mag 70 mm. Diba? For example, sa construction, nagkamali. Hindi talaga eksakto. Pero wag nyo rin lampasan ng 75 mm. So, 3 inches yung maximum nyo. So, anyway, sa construction na yan, no? Sa pag-construct na ito. So, ganun na. Meron tayong poste na 600 mm, 16 na 32 mm, at saka pitch na 75 mm. Tapos na lang ang design natin. So, since natapos ng design natin, meron akong last na ano dito, no? So, class, may step 8 pa tayo. Another video yun siya. Step 8, dyan yung pag-design ng lap splice. Kasi nga, sa poste, syempre, lalo na kung mataas masyadong poste nyo. Or, marami tayong poste. Ibig sabihin, marami tayong floors, no? So, kailangan natin dugtungan yung bakal. Kasi nga, ang bakal na mabibili nyo, for example, sa palengke, sa hardware, ang maximum length na mabili natin na bakal dito sa Kabakan is 6 meters. So, 6 meters na 32 mm. What if kung yung poste mo is 4 meters, tapos meron kang 3-story, no? So, that is 12 meters. So, 4, 8, 12, no? Tatlong story, tapos tagpo 4 meters ang kada poste. Ang height ng poste. So, meron tayong 12 meters. So, I don't know if may mabili ka na 12 meter na haba ng 32 mm na bar. Pero I think wala, no? So, sabi ko 6 meters lang. So, kailangan mo idugtong ang 6 meters. 6 meters plus 6 meters. Pero, take note, mayroon yan siyang length na lap splices, no? Yun ang step 8 natin, which is napaka-importante dito. At the same time, sa spiral, no? So, 6 meters naman. So, kung spiral natin, kailangan natin idugtong rin yung ibang spiral. So, yung lap na binig sabihin nun, for example, ito yung bakal, ito yung isang bakal, gusto natin idikit ng ganun, di ba? So, hindi pwede na ganyan yung dikit natin na bakal. Dapat yung dikit natin na bakal nakalap. So, ang tanong, gaano kahaba yan? So, sa next video natin yan pag-aaralan. So, may step 8 pa siya, no? Ito yung step 7 lang, so step 8. So, napaka-importante ng lap splices, no? Splices, splice natin. So, yung hook is just the connection from beam to column, column to footing.
Sa sunod natin pag-aaralan yan. Anchorage, same. So, ang next video na pag-aaralan natin, yung step 8, is lap splices and development length. So, pasulyap lang tayo. Ang lap splices is, yan yung connection between dalawang bakal. Rebar to rebar, lap splices. Development length is the connection, no, between the bakal at saka concrete. So, dapat yung bakal natin at saka yung concrete natin, hindi dapat yan sila madaling ma-separate. Kaya nga, gumagamit tayo ng bars, deform bars, no? Bakit siya tinawag deform? Hindi siya smooth. Hindi tayo pwedeng gumamit ng smooth na bars, no? Kailangan natin gamitin ang bars na deform. So anyway, let's proceed muna, no? So hindi natin pag-aaralan yung slender columns, no? Kasi mahaba yun siya. So ganito lang muna ang tanong ko. No. Sabihin natin, wala kasi tayong given kanina na gaano kataas yung spiral column natin. That is, spiral column natin, which is a circular column, di ba? Is 4 meter high. Example lang ha. Short ba siya or slender column siya? So, paano natin masabi kung ang column is a short column or a slender column? So, ito yung formula natin. So, hindi ko na sabihin kung ano to sila. Tingnan nyo na lang sa inisipi. Meron mamaya, no? So, ito yung formula. Dapat ito siya i-compare natin sa 22. Ito siya i-compare natin dito, no? Which is maximum lang sa 40. So, kung assume natin 0.5, that is 28, no? So, anyway, the column is slender if it is not braced against sideway, else it is a short column. So, ito yung answer. Okay, di ko na masyado elaborate to. Read the NSCP. Ito yun, no? 406.2.5. Baka lalabas to sa exam. So, ito yung sinabi dito. Slender siya pag hindi siya naka-brace against sideway. Short column siya pag naka-brace. So, hindi ko na masyado. So, anyway, thank you class. This is the end, no, of our video. And thank you. Wait for the video, no. Panoodin nyo yung next na video nito, yung lap splices, which is napaka-importante yun, no.